Ako ay tinatawag ng bata, Nonoy, tumanda ay Manny na. Isang retired teacher. Dati akong Katoliko, isang sakristan. Naging Black Rosary leader. Simula pa nang ako ay high school, ako ay naging isang propagandista. Nung college na ako, nasira ang aking debosyon sa relihiyon sapagkat hindi na ako halos naniniwala sa Diyos. Mas malimit na ako sa mga rally. Napakagulo ang buhay. Sabi ng kapatid ko, bakit hindi ka umattend sa Cursillos in Christianity? Pinaunlakan ko. Muli na akong nanumbalik sa Katoliko. Narinig namin na kapag ka daw hindi nakakadalo sa mga pagsambang mga kapatid sa iglesia, pinupuntahan ng mga kapwa nila iglesia para singilin. Ang misis ko ang unang naging kaanib ng iglesia ni Cristo. Maraming pumupunta sa bahay lalo na ang isang guro ng pagsamba ng kabataan, si Kamoy. Hindi niya ako nakumbinsi na umalo sa mga kung anumang formal na pagtitipon ng iglesia o pag-aaral. Yung aming bunsong anak ay nagkasakit. Binigyan lang kami ng 10 araw ng doktor. Sa either mamatay or mabuhay pero paralyzed for life. May chapel yung Lourdes Hospital. Punta ako sa harap, nagdadasal. 7 araw na walang nangyayari. Nangako ako sa Diyos na gumaling lang, magpapadoktrina. Maniwala kayo, 10 days. Lumabas kami sa hospital. Isang araw, may isang sa mga pulong diakono ng lokal ng punta. Sabi niya sa akin, Manny, makinig ka ng mga aral. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin, pero sumama agad ako. Sumasamba ng misis ko siya sa lokal ng Sampaloc. Malimit, hinahatid ko siya doon. At ang alam niya ay hinihintay ko lamang siya sa labas. Pero may mga pagkakataon na pumapasok ako. At iba ang pananalangin ng Pangulong Diakono, ng Ministro, kaibang-ikaiba sa kung paano ako noon magdasal nung ako'y Katoliko. Hindi nagbibigay ng sariling komento yung nangangasiwa ng pagsamba o yung nagtuturo. Nagtatanong siya at binabanggit niya na ito ang sinasabi sa Biblia. Wala siyang sariling kuro-kuro. Ang turning point kung bakit ako nagpasya na maging iglesia ay nung narinig kong lahat ng aral. Wala akong narinig na opinyon ng manggagawa. Sa Biblia lang talaga. Inabuo ang aking pasya na nasa tama na ako at hindi na ako dapat umalis, dapat ako mag-iglesia. Nung malaman ng aking mga magulang, ng aking mga kapatid, natutol sila bakit daw ako mag-iglesia. Ako daw ba nasisiraan na ng ulo, na nagpaloko. Ang sabi ko sa kanila, pinag-aralan ko naman, mabuti, at hindi naman ako mapapasama. At ginawa ko ito para sa kabutihan ko at kabutihan ng aking pamilya. June 23, 1983. Ang pinakamalaking pagbabago sa buhay namin, sa pamilya, ay yung mga anak namin hindi na nalilito. Sapagkat lahat kami ay sa iisang relihiyon na lamang sumasamba. Kapag nga may dumadaan sa amin na mga suliranin, hindi kami nangangamba. Tiyak na may solusyon, magpanata lamang kami, manalangin. Pagka kami ay may kailangan o may binabalak, ang una namin ginagawa, nagseset muna kami ng panata bago kami magdesisyon sa kahit ano pa man. Sa aking mga dating estudyante, makinig ng mga salita ng Diyos. Kahit sino po, maaari po kayong dumalo sa mga pagsamba.